Pagkatapos ng snorkeling, nagpalipas kami ng natitirang gabi sa tabi ng dalampasigan. Kumain kami ng hapunan sa beach at bandang 8 PM, naglakad na kami pabalik sa aming mga cabin. Bago kami maghiwalay ay niyakap ako ni Alicia, habang kakaibang handshake naman ang ginawa ni Adam at Sebastian, bago nag-bro hug sa isa't isa. Nakarating kami ni Sebastian sa front door at binuksan ko ito. Gaya ng inaasahan, madilim sa loob. Naunang pumasok si Sebastian para buksan ang ilaw, ayun nga ang naisip kong gagawin niya pero sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papasok, bago isinara ang pinto. What are you? Napatigil ako sa pagsasalita nang may makita akong madilaw na ilaw sa sulok ng sala. Tumingin ako ng mabuti, at napansin kong mga red candles pala. Naramdaman ko ang kamay niya sa ibabang bahagi ko, hinila ako ng bahagya patungo sa kwarto. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi habang pinagmamasdan ang pinalamutian na kwarto. May daanan ng red petal roses sa sahig patungo sa kama. May mga kandila sa mga bed table, sa sahig, malapit sa pintuan. Mayroon ding red heart na gawa sa mga petals sa kama. How about we go to the pool, and enjoy some red wines? Sabi niya sabay lapit sa tenga ko, bumagsak ang hininga niya sa leeg ko. May red wine tayo, tanong ko habang nakatingin sa kanya. Ang lapit niya talaga sa akin. Tumawa siya ng mahina. It's a honeymoon suite after all. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko, at nagpapasalamat ako na madilim ang kwarto. Okay. Pareho kaming naglakad papunta sa pool, at talagang may dalawang red wine sa isang bucket ng yelo na may dalawang baso ng red wine sa isang tray sa tabi ng pool. Bakit hindi ka comfortable habang binubuksan ko ang bote, mungkahi niya. Tumango ako. Binuksan niya ang bote habang tinatanggal ko ang shorts at shirt ko. I already had my bikini since we went snorkeling and it was the same black bikini with gold strap. Pumunta ako sa hagdan at pumunta sa pool. Malamig ang tubig. Huminto ako sa gilid, nakatingin kay Sebastian na nagsali ng red wine sa glass. Inabot niya sa akin ang isa sa mga glass, bago ako sinamahan sa pool. Pumwesto siya sa gilid ko, magkadikit ang likod namin at nag-cheer kami, bahagyang tinapik ang mga glass namin. Nagpalipas kami ng susunod na oras, nag-iinuman at nag-uusap tungkol sa mga random na bagay. Natapos namin ang isa sa mga bote at kami ay tipsy. We stayed a little too much in the water today, komento ni Sebastian habang sinusulyapan ang kamay nito. Napatingin ako sa akin, at parang nag-shrink ang balat ko. Maligo na tayo at matulog na tayo, mungkahi ko at tumango naman siya. Naglakad na kami palabas ng pool. Pinulot niya ang tray at mga glass, habang ako naman ay pumunta sa banyo para maligo. Sinuot ko ang pajamas ko at dahil kailangan kong magpatuyo ng buhok, hinayaan ko siyang maglakad papunta sa shower habang nasa may counter ako at nagpapatuyo ng buhok. Nang matapos ako ay sinuklay ko ito at tinali ng messy bun. Natapos ka na ba? Inilipat ko ang tingin ko sa salamin papunta sa gilid ni Sebastian. Nag-double take ako nang makita ko siya at naglibot ang mga mata ko sa hubad niyang dibdib. Nakatapis lang siya ng tuwalya sa bewang niya at mababa ito, kitang-kita ko ang V-line. Tumikhim siya at tumingin ako sa kanya, upang makita ang isang liwanag na nakangisi sa kanyang mga labi. Basa ang kanyang buhok at tumutulo ang tubig sa kanyang noo. Hindi ba ikaw ang nagsabi na bastos ang pagtitig, natatawang sabi nito habang naka-cross arms sa dibdib. Dam ang muscles. No, hindi ako nakatitig, nagsinungaling ako. You weren't. Tanong niya at umiling ako ng no. Inalis niya ang kanyang braso at humakbang ng ilang hakbang patungo sa akin, napaatras ako sa pader. Sinamantala niya ang kanyang pagkakataon upang ilagay ang kanyang mga kamay sa dingding, ikinulong ako. Ibinaba niya ang mukha niya, malapit sa mukha ko. Pwede kang tumitig, I don't mind. Ngumiti siya at bumaba ang mga mata ko sa labi niya, bago tumingin ulit sa kanya. Halikan mo na lang ako. Hindi ko alam kung ako ba ang kausap o ang alak na kausap, pero kahit papaano, mas gusto ko siya. Sumandal siya sa leeg ko. Napapikit ako nang maramdaman ko ang bukas niyang mga halik sa balat ko. Isang halinghingang kumawala sa labi ko, nang bigla siyang kumagat sa malambot kong lugar. Humiwalay siya, nakatingin sa akin na mas madilim ang mga mata niya kaysa sa karaniwan. Should I continue? Oh Lord, yes. Inabot ko ang mga braso ko sa leeg niya, at hinila siya pababa bago bumagsak ang labi ko sa labi niya. Mukhang naintindihan niya ang sagot ko at lalo niya akong hinalikan.
Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ko, pababa. Bigla niya akong binuhat sa sahig sa pamamagitan ng paghawak sa likod ng hita ko, napasigaw ako sa biglang pagbabago ng gravity, at pinulupot ang mga binti ko sa bewang niya. Kinagat niya ang ibabang labi ko, at ibinuka ko ang aking bibig, hinayaan siyang magkontrol. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa aking puwitan. Naramdaman kong gumalaw siya, at hindi nagtagal ay dumampi ang likod ko sa malambot na mattress ng kama. Saglit siyang humiwalay, hinawakan ang gilid ng pajamas shirt ko. Mabilis niya itong hinila at itinapon sa kung saan sa kwarto. Pumwesto siya sa pagitan ng mga hita ko, bumaba sa akin. Beautiful, nakangiting sabi niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako, hinila siya sa isa pang halik. Sa pagkakataong ito, hinayaan kong gumala ang mga kamay ko sa dibdib niya, na sadyang pinapatakbo ang daliri ko sa tagiliran niya dahilan para manginig siya. Sinundan niya ang mga halik niya sa leeg ko, bumaba ang pangako sa dibdib ko. Bumaba siya at nang halikan niya ang hita ko, alam kong magiging memorable at mahaba ang gabing ito. Ito ay isang fucking lubos na kaligayahan. Sa kabilang banda, si Sebastian. Kaninang umaga, nagising ako bago siya nagising. Bumaba ang tingin ko sa natutulog na figura sa aking mga braso, at hindi ko maiwasang mapangiti. Isang tunay na ngiti. Napakaganda niyang nakakulot sa tagiliran ko, nakapulupot ang binti niya sa binti ko na hindi ako makagalaw. Hinawi ko ang hibla ng buhok sa mukha niya, at bahagyang inabot para haplusin ang pisngi niya gamit ang hinlalaki ko. Hindi ko pa siya ginigising dahil kailangan niyang magpahinga. My beautiful wife. Mine. Kahapon, pareho kaming nag-step forward sa aming relasyon. I can't wait to see where this will lead us, what our future hold. I was so devoted to my work, to my mafia, that being with someone and spending time with them never came to my mind. Ngayon napagtanto ko kung gaano ito kaganda. Tignan mo ako, parang hinampas. Kung narinig ng sinuman sa aking mga kaaway ang sinabi ko, mawawala agad ang aking mapanganib, nakakatakot na imahe. Gumalaw siya, bahagyang binuksan ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa dibdib ko bago itinaas ang mga mata niya sa akin. Good morning love, bati ko sa kanya. Ngumiti siya, good morning. Kumusta ang pakiramdam mo? Maingat kong tanong. Sakit, sabi niya. Napangiti ako, ito ay isang magandang gabi. Well, kailangan nating mag-shower pareho, paalala ko sa kanya. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya ang pag-shower ng magkasama, komento niya. I never said together, pero kung yan ang nasa isip mo, we can, pang-aasar ko. Ngumiti siya, bahagyang umiling. Nagring ang phone ko, natigilan kami. Bahagya akong napaungol bago inabot para kunin ito sa bed table. Tiningnan ko ang ID at si Carter pala. Kunin mo na, baka importante, narinig kong sabi ni Katrina. Okay. Kinalas niya ang sarili mula sa akin, at hinila ko ang kumot sa akin, naglakad papunta sa pesyo. I slide to answer at itinapat ko sa tenga ko ang phone. Hey, what's up? Itinanong ko. Nakatanggap lang ako ng isang tawag sa telepono mula sa isa sa mga security guys na nagtatrabaho sa labas ng opisina ni Katrina, at si Jason ay nandoon na naglalakad pabalik-balik sa kalye, sabi sa akin ni Carter. Ano ang gusto niya ngayon? May sinubukan ba siya? Itinanong ko. No, not yet. Sarado na yung front door ng office, hinihintay niya yata na magbukas sila. Sagot niya. Pwede ka bang pumunta doon at harapin siya? Kung kinakailangan, bantaan mo siya at bugbugin, nag-utos ako. Yes sir, I'll talk to you later, sinabi ko. Sige, pareho kaming nag-hang up. Naramdaman ko ang dalawang kamay na tumatakbo sa likod ko, pababa sa gilid ko bago lumipat sa harapan ko. Hindi ko sinasadyang manginig sa yakap niya. Tumingin ako sa likod ko at nakita ko siya sa robe niya, nakangiti sa akin. Mag-shower pa ba tayo, together? Malambot at inosente ang boses niya pero ang isip niya, hindi masyado. Ang perpektong combination. Tumalikod ako at sinalo siya. Humirit siya, pinulupot ang mga binti niya sa bewang ko. Lumapit ako para kagatin ang labi niya, habang naglalakad papuntang banyo. Sa kabilang banda, si Carter. I parked my car down the street, medyo malayo sa office niya, para hindi ako makita ni Jason at tumakbo paalis. Ipinasok ko ang isa kong kamay sa aking bulsa, habang tinatahak ang daan patungo sa pintuan.
Binigyan ako ng security guard ng isang acknowledging na tango na binalik ko. Habang naglalakad ako papasok, binagalan ko ang lakad ko nang madatnan ko si Jason na kausap ang assistant ni Katrina na si Neri. Mukhang asar si Jason habang si Neri naman ay mukhang sawa na. "She's not here, wala akong magagawa para sa'yo," sambit ni Neri. Napangisi si Jason. "You can call her here. She's on her honeymoon, bakit ko naman gagawin yun?" Sinabi ni Neri. Tumayo ako sa may counter, tumango sa receptionist, bago ibinaling ang tingin sa kanila. Sumandal ako sa counter. "Tawagan mo siya ngayon," sumirit si Jason. "No, hindi ko gagawin," tanggi ni Neri. "Hahanapin ko siya at pupuntahan ko siya, kung hindi mo siya tatawagan dito," pananakot ni Jason. "Talaga?" tanong ni Neri, habang naka-cross arms sa dibdib, nakataas ang isang kilay sa kanya. "Oo. Sure, sige hanapin mo siya. I'm sure si Sebastian is waiting to kill you anyway." Nagkibit balikat si Neri. Tumawa ako, medyo tama siya. Sumulong si Jason at hinawakan ang kanyang mga braso. Nakita kong napangiwi siya sa sakit, mula sa pagkakahawak ni Jason. Hinila ko ang sarili ko mula sa counter at naglakad papunta sa kanya. Hinawakan ko ang likod ng kwelyo niya, at hinila siya palayo bago tumayo sa harapan niya. Sinamaan ako ng tingin ni Jason. "Naniniwala akong sapat na iyon," sabi ko. "So pinalabas niya dito ang mga minions niya ha?" sabi niya sabay tawa ng walang dahilan. Nakatayo lang ako habang nakatingin sa kanya ng blanko. Binalaan ka niya, hindi ba? At gayon paman, pinili mong maglaro ng walang alam at maging isang little bitch. Idinagdag ko na nakakuha ng ilang tawa mula sa karamihan ng tao sa paligid namin. "You are a little bitch. Nagtatrabaho ka sa kanya, huwag mong kakalimutan." Putol niya. Tumawa ako ng walang katatawanan, isa ako sa mga kaibigan niya, and it has its perks. "Gusto mo bang malaman kung ano ang magagawa namin?" "Whatever, it's not like." Sinuntok ko siya sa mukha na pinutol sa gitna ng pangungusap, mind you, hindi ito isang malambot na suntok, ngunit isang matigas. Sinamaan ako ng tingin ni Jason. "Gusto mo ng isa pang demo?" Itinanong ko. "You little. Shut up, I have had enough. I'm going to be straightforward. If ever na makita ka sa paligid niya o sa loob ng building na ito, si Sebastian ay malugod na dadalhin ang katawan mo sa sementeryo." Binalaan ko siya. Hindi ako nagbibiro, dagdag ko. Naikuyong niya ang kanyang pangabago siya tuluyang lumabas ng gusali, bumubulong sa sarili. "Thank you." Lumingon ako, at napunta ang mga mata ko kay Neri. Siya ay mas maikli kaysa sa akin, cute, at ngayon siya ay may kulay rosas na pisngi. "Sinaktan ka ba niya ng husto?" tanong ko. Umiling siya ng no, hindi, pero tiyak na mag-iiwan ng marka ang pagkakahawak niya. "Lagyan mo ito ng malamig, makakatulong ito," sabi ko sa kanya. "Walang malamig sa opisina, maghihintay ako hanggang sa makauwi ako." Ipinaliwanag niya. "Hindi yun makakatulong. Sasama ka ba sa akin? Bibili ako ng ice packet para sa iyo," mungkahi ko. Bahagyang nanlaki ang mata niya. Hindi mo na kailangan." Magalang siyang tumanggi. "I insist," sabi ko sa kanya. Sure." Nag-aalanlangan siyang sumang-ayon. At dito na po, nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.